Ang paglalakbay ni Elina, isang kuwento ng pagtuklas sa Maynila. Marahil kung hindi dahil sa gabing iyon ng malakas na ulan, hindi ako maniniwalang ang buhay ng isang tao ay maaaring magbago dahil lamang sa isang simpleng tanong. May matutulong ba ako sa iyo? Sa sandaling iyon, nanginginig ako sa ilalim ng malamig na bubong ng isang gusali malapit sa paliparan. Ang ulan sa Maynila ay bumubuhos ng sunod-sunod, hindi katulad ng banayad na ambon sa aming bayan. Ang ulan ay mabigat, mabilis, tila gusto nitong subukan ang sinumang unang tumuntong sa lupaing ito. Ako si Elina, 29 taong gulang, mula sa Merava, isang bansa na napakaliit na kung hindi ka nag-aral ng husto sa heograpiya, malamang ay hindi mo ito maririnig kailanman. Sa Merava, madalas kaming magbiruan bagamat may kapaitan na sa bawat 10 tao, 7 ang babae. Ang mga lalaki, kung mayroon man, ay isa-isang umaalis dahil sa digmaan, pagtatrabaho sa malayo, o dahil sa mga pangarap na hindi na umaayon sa aming bayan. Lumaki ako sa mga hapagkainan na kasama lamang si nanay, tita at lola. Ang mga kwento sa paligid ng mesa ay hindi kailanman tungkol sa pag-ibig kundi sa pag-aalala sino ang sasamahan ko kapag ako'y tumanda na at humina. Minsan ay bumuntong hininga si nanay, anak, sa ating bansa. Ang makahanap ng asawa ay hindi madali. Marahil dahil dito, kaya pinili kong umalis. Dumating sa akin ang Pilipinas, una sa lahat, sa pamamagitan ng mga teleserye, soap operas, na ipinapalabas ng gabi, kung saan ang lalaki ay tahimik na nagtataguyod sa pamilya, hindi man masalita, ngunit hindi sumusuko. Alam ko na ang drama ay drama, ngunit sa isang lugar, kung saan ang mga lalaki ay naging luho, mas madaling maniwala sa pag-asa kaysa sa katotohanan. Inipon ko ang lahat ng aking naipon, bumili ng isang one-way ticket at sinabi sa sarili ko na 1 buwan lang ako mananatili. 1 buwan upang makita at mahawakan ang isang bansang inakala kong magbibigay sa akin ng panibagong simula. Ngunit sinalubong ako ng Pilipinas, hindi ng mainit na sikat ng araw o ng mga ngiti, kundi ng isang matinding pagkadapa. Sa unang araw pa lang, nawala ang lahat sa akin. Ang aking maleta ay hindi dumating, ang aking handbag ay nawawala, pasaporte, pera, telepono, address ng hotel wala na. Nang lumabas ako ng paliparan, gabi na. Ang lungsod ay nagniningning sa ilaw, ang mga sasakyan at tao ay nagmamadali, tila walang nakakapansin sa isang dayuhang babae na nakatayo, tuliro, sa gitna ng isang estrangherong buhay. Umiyak ako, hindi dahil sa takot na maghirap, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko talaga alam kung saan ako kabilang. At sa sandaling iyon, sa gitna ng malakas na ulan, isang payong ang huminto sa ibabaw ko. Isang Pilipinong lalaki ang nakatayo roon, hindi nagmamadali, hindi mausisa, kundi may kalmadong tingin lamang. May sinabi siya sa Tagalog. Hindi ko naintindihan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at mabagal na nag-type. May matutulong ba ako sa iyo? Wala akong kamalay-malay na ang tanong na iyon ay sasamahan ako sa buong natitirang bahagi ng aking buhay. Bago ipagpatuloy ang kwento, kung kayo na nakikinig ay nakakaramdam ng pagkalungkot, kung nakikita ninyo ang anino ng inyong sarili sa kalungkutan, sa matinding pagnanais na mahalin at tratuhin ng may kabaitan, mangyaring pindutin ang subscribe, i-like ang video, at mag-iwan ng komento. Ang bawat subscribe ay nagbibigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang pagkuwento ng mga mabagal, mainit na kuwento ng buhay, lalo na para sa mga kaluluwang dumaan na sa maraming bagyo. At ngayon, mangyaring makinig sa susunod na bahagi ng kuwento. Tumayo ako ng matagal sa ilalim ng payong na iyon nang walang masabi. Hindi dahil hindi ako marunong magtagalog, kundi dahil sa sandaling iyon, lahat ng damdaming naipon ko sa loob ng maraming taon ay biglang bumuhos. Sinubukan kong maging matatag mula nang umalis ako sa aking bayan, sinubukang maniwala na sapat ang lakas ng loob ko upang magsimulang muli sa isang estrangherong lugar. Ngunit nang mawala ang lahat sa akin sa loob ng isang araw, napagtanto ko na gaano man katatag ang isang tao, may mga pagkakataong kailangan niya ng isang kamay na iaabot sa tamang oras. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay bahagyang mas matangkad sa akin. Ang kanyang polo shirt ay basa na sa isang gilid dahil sa pagpapayong niya sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi naman gwapo, ngunit mayroon siyang pagiging kalmado tulad ng mga taong sanay magdala ng maraming bagay sa buhay.
Nang makita niya akong tahimik, bahagya siyang nataranta. Pagkatapos, yumuko siyang muli sa kanyang telepono. Nag-type ng mas mabagal, mas maingat, tila natatakot na hindi ko maintindihan. May problema ka ba? Huminga ako ng malalim. Nawala ang bag ko. Wala na akong pasaporte, pera, telepono. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pagkasabi niyon, muli akong umiyak. Nahiya ako at nagtalikod. Sa aming bayan, ako ang laging matatag, ang tagapayo. Ngunit sa bansang ito, sa gabing ito ng ulan, isa lang akong babaeng naliligaw. Hindi na siya nagtanong, hindi siya naging mausisa, hindi siya nagduda. Tumayo lang siya ng tahimik sandali at nag-type ulit. Mayroon ka na bang matutuluyan ngayong gabi? Umiling ako. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pag-aalinlangan. Alam kong nakikipaglaban din siya sa kanyang isip, hindi madaling tumulong sa isang estranghero sa gitna ng gabi ng ulan. Ngunit pagkatapos ay tumingala siya, ang kanyang boses ay malalim at matatag. May alam akong isang maliit na bahay tuluyan na ligtas. Kung hindi ka tututol, maaari kitang ihatid doon. Mabilis akong nag-isip. Sa Merava, laging paalala ni nanay sa akin, huwag na huwag kang sasama sa estrangherong lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, wala akong ibang pagpipilian. At, nakakagulat, hindi ako natakot. Marahil dahil walang pagmamadali o kalabuan sa kanyang mga mata. Nagpasalamat ako sa kanya, ibinigay niya sa akin ang payong, at lumakad siya sa tabi ko, pinabayaan ang kanyang balikat na mabasa ng ulan. Habang naglalakad, ipinakilala niya ang sarili bilang Dante, isang pangalan na tipikal na Pilipino. Nagtatrabaho siya sa larangan ng pagpapadala ng kargamento. Ang trabaho ay hindi glamorous, ngunit matatag. Nang tanungin ko siya kung bakit niya ako tinutulungan, ngumiti lang siya ng bahagya. Nagtrabaho rin ako sa malayo noon. May pagkakataon na naligaw din ako, hindi ko alam kung sino ang tatanungin. Noong panahong iyon, may tumulong sa akin. Sa tingin ko, kung kaya kong tumulong, dapat ko itong gawin. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa akin sa natitirang bahagi ng lakaran. Ang bahay tuluyan na dinala niya sa akin ay nasa isang maliit na eskinita, hindi marangya, ngunit malinis at tahimik. Kinausap ni Dante ang receptionist at pagkatapos ay bumaling sa akin. Binayaran ko na ang kwarto mo para sa isang gabi. Babalik ako bukas ng umaga, mag-uulat tayo sa pulisya at pupunta tayo sa embahada. Babayaran ko ang utang ko sa iyo sa sandaling makakaya ko. Sabi ko. Umiling siya. Huwag muna nating isipin iyan. Magpahinga ka na lang. Kapag maayos ka na, saka na lang natin asikasuhin. Bago siya umalis, tumayo siya sandali. Tila may gusto pa siyang sabihin, ngunit sinabi niya lang ng maikli. Hindi laging madali ang buhay sa Pilipinas, pero hindi rin ito masamang lugar. Sana ay huwag kang matakot. Sumara ang pinto. Nag-iisa akong nakatayo sa maliit na kwarto, naririnig ang tunog ng ulan na patuloy na bumubuhos sa labas. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong ako sa Pilipinas, gumaan ang aking paghinga, ngunit kasabay nito, mayroon ding hindi tiyak na pag-aalala na sumibol sa aking puso. Ang kabaitan bang ito ay dapat kong paniwalaan? O, tulad ng maraming beses noon, ang aking tiwala ay kukunin ng walang babala? Umupo ako sa gilid ng kama, mahigpit na hinawakan ang aking malamig na mga kamay. Sa labas, gising pa ang lungsod, at ako, sa gitna ng isang estrangherong bansa, ay nagsimulang maintindihan na ang aking paglalakbay upang mahanap ang kaligayahan ay hindi magiging madali tulad ng akala ko. Nagising ako nang sumikat na ang araw sa Maynila. Ang maliit na kwarto ay napakatahimik kaya narinig ko ang pag-ugong ng tiyan ko sa gutom. Hindi ako kumain kagabi. Hindi dahil hindi ako gutom, kundi dahil wala akong ni isang sentimo at hindi ako naglakas loob na humingi pa ng tulong. Bandang 7:00, may kumatok sa pinto. Si Dante ito. Nakatayo siya sa harap ng pinto. May hawak na 2 pandesal at 2 tasa ng kape. Tumingin ako at agad kong naintindihan. Kung wala siya, malamang ay hindi ko alam kung saan ako magsisimula ngayong umaga. Mag-almusal muna tayo at pagkatapos ay pumunta tayo sa presinto at embahada. Magtatagal iyon. Tumango ako. Hindi ako makahanap ng sapat na salita para magpasalamat. Umupo kami at kumain sa harap ng bahay tuluyan. Napakabagal kong kumain, nag-iingat,
Natatakot na kapag mabilis akong kumain, malalantad kung gaano ako kagutom. Si Dante ay hindi masalita. Tinanong lang niya kung nakatulog ako ng maayos, kung masakit ba ang ulo ko. Mga tanong na simple at pangkaraniwan. Pagkatapos ng almusal, dinala niya ako sa malapit na istasyon ng pulisya. Doon, kailangan kong ikwento ang lahat mula sa simula. Saan nawala, kailan, ano ang laman ng bag. Nagkuwento ako sa Ingles. Isinalin ni Dante ang bawat pangungusap. Sa isang bahagi, nabulunan ako. Hindi dahil hindi ko matandaan, kundi dahil sa kahihiyan na kailangang umamin. Naging pabaya ako, masyado akong nagtiwala sa isang malabong biyahe. Pag-alis namin sa presinto, sumakay kami ng bus papunta sa embassy area. Tumingin ako sa bintana, nakita ko ang mga taong umaakyat at bumababa ng sasakyan, may dalang bag, telepono bawat isa ay may pupuntahan. At ako, pati ang pamasahe ko sa bus ay si Dante ang nagbayad. Sa embahada, tinuruan ako kung paano gumawa ng pansamantalang dokumento. Tinanong ako ng empleyado kung may pera ako. Umiling ako. May isinulat sila at sinabing, magbibigay kami ng kaunting tulong pagkatapos makumpleto ang proseso, ngunit hindi agad-agad. Nang lumabas kami, natigilan ako. Wala akong telepono. Hindi ako makakontak kahit kanino, mahina kong sabi, halos pabulong. Tiningnan ako ni Dante nang walang pagtataka. Marahil, naisip na niya ito noon pa. May isang paraan, sabi niya. Uutangin ko sa iyo ang isang lumang telepono, ibabalik mo sa akin kapag maayos ka na. Kung hindi mo maibalik agad, ayos lang. Umiling ako agad. Hindi, ayaw ko nang magkaroon ng utang pa. Hindi siya nagpumilit, sinabi lang niya ng napakagaan. Kung wala kang telepono, mas mahihirapan kang maghanap buhay. Ang utang o hindi, isipin na lang natin mamaya. Pumunta kami sa isang second-hand phone shop, sa isang maliit na kalye. Ang mga telepono ay luma, hindi marangya. Kumuha ang tindero ng ilang gasgas na telepono. Pumili si Dante ng pinakasimple, basta't makatawag at makatext, sapat na. Nang ibigay ng tindero ang presyo, yumuko ako. Alam kong iyon ay isang halaga na hindi ko kayang bayaran sa kasalukuyan. Kinuha ni Dante ang kanyang wallet at nagbayad, hindi lumingon sa akin, hindi nagsabi ng kahit anong huwag kang mahiya. Ang mismong katahimikan na iyon ang nagpadali sa aking pakiramdam. Pagkalabas sa tindahan, ibinigay niya sa akin ang telepono. Nakasave na ang number ko dyan. Gamitin mo na lang para makakontak sa pamilya mo. Hinawakan ko ang lumang telepono sa aking kamay. Mabigat ang loob ko. Ibabayad ko ito. Sigurado. Tumango siya. Naniniwala ako. Kinahapunan, umupo kami sa isang murang coffee shop. Ginamit ko ang telepono upang tawagan si nanay. Nang marinig ko ang boses niya, hindi ko napigilan ang pag-iyak. Hindi ko ikinuwento ang lahat. Sinabi ko lang na nagkaproblema ako, ngunit may tumulong sa akin. Bumuntong hininga si nanay. Basta ang tao ay tapat, anak, ayos na iyon. Tumingin ako kay Dante. Tahimik siyang nakaupo, nakatingin sa kalsada, tila ayaw niyang makinig sa aking pribadong kuwento. Bago kami maghiwalay, sinabi niya ng malinaw, mula ngayon, ang mga susunod mong hakbang ay ikaw na ang magdedesisyon. Ayaw kong isipin mo na napipilitan kang umasa sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa aming bayan, ang taong tumutulong ay kadalasang gusto ring kontrolin ang tinutulungan. Ngunit ang lalaking ito, pagkatapos akong utangan ng pera, ay kusang loob na lumayo. Noong gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa kwarto, inilapag ang lumang telepono sa mesa. Hindi ito regalo, lalong hindi awa. Ito ay isang malinaw at transparent na utang, walang kalakip na kondisyon. At sa unang pagkakataon mula nang tumuntong ako sa Pilipinas, napagtanto ko, wala akong pera, walang bagahe, walang malinaw na plano, ngunit mayroon pa rin akong dignidad. At nakatagpo ako ng isang lalaki na gumagalang doon. Halos 2 linggo na ako sa Pilipinas nang magsimula akong makaramdam ng pagod. Hindi pagod dahil sa gutom o dahil sa kakulangan ng pera, kundi pagod dahil sa utang na loob. Bawat umaga pagkagising ko, pinaaalalahanan ko ang sarili ko na maging masinop, gumastos ng mas kaunti at huwag mang istorbo kaninuman. Ngunit habang nagsisikap ako, lalo kong nakikita ang isang bagay. Kung wala si Dante, hindi ako nakatayo hanggang ngayon. Iyan ang nagpabagabag sa akin. Sa aming bayan,
Tinuruan ang mga babae na maging malaya. Ang masyadong matagal na pag-utang na loob sa isang lalaki ay hindi dapat. Madali nitong ginagawang mahina ang sarili, madaling kaawaan o mas masahol pa, nakatali sa mga bagay na ayaw mo. Walang ginawang masama si Dante. Hindi siya humingi, hindi nagsalita ng malabo, hindi nagpakita na siya ang tagapagligtas. Ngunit dahil doon, lalo kong naramdaman na mas mababa ako. Isang hapon, inulit ko ang pagtatala ng aking mga gastusin. Ang natitirang tulong ay sapat lamang para sa ilang araw pa. Ang utang ko kay Dante, bagamat hindi malaki, ay napakabigat sa akin ngayon. Nagpasya akong makipagkita sa kanya. Nagkita kami sa lumang coffee shop kung saan una akong naglakas loob na makipag-usap ng tapat sa kanya. Sa pagkakataong ito, inihanda ko na ang lahat sa aking bag. Ang lumang telepono, ang kuwaderno ng utang at isang manipis na envelope. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Gusto kong ibalik ang telepono. Tiningnan ako ni Dante, hindi nagulat, hindi rin nagtanong kung bakit. Malapit na akong umuwi, patuloy ko. Ayaw kong magdala ng utang. Sige, sabi ni Dante. Inilapag ko ang telepono sa mesa, itinulak ito patungo sa kanya. Ayaw ko nang itago, sabi ko. Nagsisimulang tumigas ang boses. Ayaw kong ipagpatuloy ang pakiramdam na kailangan kong umasa sa iyo. Bumuntong hininga siya. Hindi ko kailanman ginusto na umasa ka sa akin. Ngunit ang katotohanan ay, umaasa ako, sagot ko. At kinamumuhian ko ang pakiramdam na iyon. Bumigat ang hangin sa pagitan namin. Ang mga salita ay hindi na malambot, bagamat walang nagtaas ng boses. Tahimik si Dante sandali. Pagkatapos ay nagsalita. Kung ganyan ang pakiramdam mo, iginagalang ko, ngunit ang pagbabalik ng telepono ay hindi magpapatibay sa iyo. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa aking pride. Kahit papaano, pinaparamdam nito sa akin na may kontrol pa ako sa sarili ko. Tumayo ako. Salamat sa lahat. Ngunit mula ngayon, ako na ang bahala. Hindi niya ako pinigilan. Sige, isa lang na salita. Umalis ako sa coffee shop na may pakiramdam na gumaan at nangungulila. Ginawa ko ang inakala kong tama. Pinuputol ang isang taling nakakabit. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako ayon sa sinabi ko. Naghanap buhay ako ng mag-isa. Walang telepono. Kailangan kong gamitin ang landline ng receptionist para makakontak. Walang kakilala. Ako mismo ang naghahanap ng daan. Nagtatanong, nagkakamali. Kumain ako ng napakasimpleng pagkain. May araw na pandesal lang at tubig. Hindi ako nag-text kay Dante. At hindi rin siya nag-text sa akin. May pagkakataon na inakala kong tama ang ginawa ko. May pagkakataon na sa gabi, nakahiga ako at nakatingin sa kisame at nagtatanong sa sarili ko, ano ang pinapatunayan ko at kanino? Makalipas ang 3 araw, muli ko siyang nakita sa hindi inaasahang paraan. Nakatayo ako sa harap ng isang convenience store, nag-aalangan dahil kulang ang pera ko pambili ng kailangan ko. Nagkalkula ako. Kulang lang ng napakaliit na halaga, ngunit sapat na iyon upang tumayo ako roon. Hindi alam kung dapat ko bang ibalik ang item o humingi ng tulong sa tindero. Narinig ko ang pamilyar na boses sa likod. Hayaan mo na ako, si Dante. Nakatayo siya roon. Nagbayad siya ng mabilis, walang tanong. Hindi ako tiningnan, nang may awa parang isang bagay lang na kailangan niyang gawin pagkatapos ay umalis. Tinawag ko siya. Huwag mo nang gawin iyan. Huminto siya at lumingon. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumulong sa akin. Hindi lang ako tumayo at nanood. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa akin. Hindi niya ako binigyan ng pera, hindi niya ako binigyan ng telepono, hindi niya tinanong kung ayos ako. Tumayo lang siya roon, sapat na malapit para malaman kong hindi ako nag-iisa, ngunit sapat na malayo para hindi niya sirain ang aking dignidad. Noong gabing iyon, marami akong naisip. Napagtanto ko na nagkamali ako sa isang mahalagang bagay. Inakala ko na ang self-respect ay ang hindi pagtanggap ng kahit anuman mula kanino. Ngunit marahil, ang tunay na self-respect ay ang malaman kung ano ang kailangan mo at malaman kung kailan ka dapat tumanggap at kailan ka dapat tumanggi. Kinaumagahan, ako ang kusang nag-text kay Dante gamit ang landline ng receptionist. Gusto kitang makita, hindi para humingi ng tulong, at hindi para magbayad. Nagkita kaming muli, parehong coffee shop. Mabagal akong nagsalita. Humihingi ako ng paumanhin,
dahil pinalayo kita sa ganoong paraan. Hindi ako magaling tumanggap ng kabaitan. Tumango siya. Hindi rin ako magaling magpaliwanag. Umupo kami roon, walang pangako. Hindi nag-usap tungkol sa hinaharap, hindi tinukoy ang relasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sinuman sa amin ang mas mababa o mas mataas sa isa't isa. At naintindihan ko, may mga relasyon na hindi nagsisimula sa pag-ibig, kundi nagsisimula sa paghinto ng dalawang tao sa tamang oras upang hindi masaktan ang dignidad ng isa't isa. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, hindi na namin muling binanggit ni Dante ang nakaraan, walang karagdagang paumanhin, walang karagdagang paliwanag. Ang bawat isa ay nagpapanatili ng sapat na distansya upang hindi maging awkward ang isa. Nananatili ako sa parehong bahay tuluyan, namumuhay ng matipid. Ang tulong mula sa embahada ay unti-unting nauubos. Nagsimula na talaga akong mag-alala. Hindi tungkol sa gutom, kundi ang pakiramdam na masyado akong matagal na nakatayo lang. Isang umaga, nakaupo ako sa pasilyo, hawak ang ilang sticky notes at nagkakalkula ng aking mga gastusin. Dumaan si Dante, nakita ako, at huminto. Naghahanap ka ng trabaho? Tumango ako. Pero hindi ako nangangahas na maghanap ng trabaho na nangangailangan ng maraming pakikipag-ugnayan. Mahina pa ang Tagalog ko. Nag-isip siya ng bahagya. Magaling ka bang mag-type ng Ingles? Ang tanong na iyon ay nagpatunghay sa akin. Opo. Dati, nagtatrabaho ako sa opisina, puro pagtatype ng mga dokumento, email, kontrata, hindi siya agad nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, may kilala ako na nagtatrabaho sa isang data processing company. Madalas silang tumatanggap ng mga dokumentong Ingles na kailangang i-type, itama ang spelling at i-format. Hindi iyon regular na trabaho, batay sa araw. Tahimik ako sandali. Nagtatanong lang ako para sa iyo, dagdag niya, ang kanyang boses ay napakalinaw. Hindi ito utang na loob. Kung ayaw mo, isipin mo na lang na hindi ko sinabi. Naintindihan ko ang kanyang paraan ng pagsasalita. Hindi niya ako inilalagay sa posisyon na kailangang tumanggap ng utang na loob. Susubukan ko. Nang hapong iyon, dinala niya ako sa isang maliit na opisina na matatagpuan sa isang lumang gusali. Walang malaking signage, mayroon lang ilang mesa, upuan, at mga lumang computer. Ang supervisor ay isang may edad na lalaki na nakasalamin, mabagal mag-Ingles ngunit malinaw. Binigyan niya ako ng ilang nakalimbag na dokumento. I-type mo ito ng tama, itama ang spelling, i-format ayon sa template. Subukan mo sa isang hapon. Kung maayos, ipagpatuloy mo. Umupo ako sa harap ng computer. Bahagyang matigas ang keyboard, malabo ang monitor, ngunit nang lumabas ang mga salitang Ingles, naramdaman ko ang pagiging pamilyar. Ang mga tao ng pagtatrabaho sa opisina sa aming bayan ay tila bumalik. Mabagal akong nag-type ng bawat linya, maingat, hindi nagmamadali, ayaw kong magkamali. Nang ibalik ko ang printout, sinuri ito ng mabuti ng lalaki. Hindi siya pumuri, hindi rin nanisi. Sinabi lang niya, ayos, maaari kang magpatuloy, bayad batay sa pahina. Yumuko ako bilang pasasalamat. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, naramdaman kong tuwid ang aking likod. Hindi mahirap ang trabaho, ngunit nangangailangan ng pasensya. May araw na umuupo ako at nagtatype ng halos 8 oras. Pagod ang mata, manhid ang kamay, masakit ang ulo, ngunit gumaan ang aking kalooban. Dahil ang pera na iyon ay galing sa sarili kong pagsisikap, hindi sa bigay. Ang mga tao sa opisina, mula sa babaeng nagtitimpla ng tsaa hanggang sa technician na lalaki, ay tinatrato ako ng napakapangkaraniwan. Walang nagtanong kung sino ako, kung bakit ako narito. Nag-usap lang sila ng mga simpleng bagay. Magpahinga ka muna. Uminom ka muna ng tubig. Kapag masyadong maraming typing, madaling mapagod ang mata. Pag-uwi ko sa bahay tuluyan noong gabing iyon, binuksan ko ang maliit na kwaderno. Isinulat ko ang halagang kinita ko ngayong araw, hindi malaki, ngunit sapat na upang markahan ng isang linya. Nagsisimula ng magbayad ng utang. Nag-text ako kay Dante ng isang napakaikling mensahe gamit ang landline ng receptionist. May trabaho na ako sa pagtatype ng Ingles. Sumagot siya pagkatapos ng ilang sandali. Masaya ako para sa iyo. Wala nang iba pa. Sa mga sumunod na araw, nasanay ako sa bagong ritmo ng buhay. Umaga, trabaho, hapon, pahinga.
Hindi ko na kailangang kalkulahin ang bawat pagkain tulad ng dati. Ang may-ari ng bahay tuluyan, nang makita akong umaga't gabi umalis, nagtanong, "May trabaho ka na, Inday?" Tumango ako, "Mabuti. Mag-ingat ka." Ang tindera ng pagkain sa dulo ng eskinita ay nagsimula na ring makapansin. Sa tuwing kumakain ako, madalas niyang sinasabi, "Sa opisina ka nagtatrabaho, no? Mukha kang nagtatype." Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na ako estranghero. Sa pagtatapos ng linggo, nakipagkita ako kay Dante. Hindi para humingi ng karagdagang trabaho at hindi rin para mag-usap ng tungkol sa damdamin. Inabot ko sa kanya ang isang manipis na envelope. Ito ang paunang bayad. Kinuha niya ito, hindi na nagtanong pa. Sige. Umupo kami at uminom ng kape, nag-uusap ng napakapangkaraniwan. Tungkol sa trabaho niya, tungkol sa ilang beses na nagkamali ako ng punctuation at napagsabihan. Walang sinuman ang nagbanggit ng nakaraan, ngunit alam naming dalawa na nagbago na ang lahat. Wala na ako sa posisyon na manghingi at hindi na rin siya ang taong nakatayo sa harap ko. Habang pauwi, marami akong naisip. Kung hindi ako nagpadala sa aking pride noon, marahil hindi ko naunawaan ang halaga ng pagtindig sa sarili ko. At kung hindi alam ni Dante kung kailan aatras sa tamang oras, marahil hindi ako magkakaroon ng sapat na lakas ng loob upang magpatuloy. Ang pagtatype ay hindi isang malaking kinabukasan, ngunit ito ang unang hakbang, isang maliit na hakbang. Ngunit sapat na ito upang maniwala akong maaari akong manatili sa Pilipinas nang mas matagal sa pamamagitan ng sarili kong lakas. At sa panahong iyon, hindi na ako natakot sa tulong ng iba dahil naintindihan ko, kapag nagsisikap kang mamuhay ng marangal, ang tulong na iyon ay hindi magpapababa sa iyo. Tinutulungan ka lang nitong maging mas matatag. Nagsimula ang aking trabaho sa pagtatype sa mga napakaliit na bagay. Sa unang umaga, mas maaga akong dumating ng halos kalahating oras kaysa sa oras ng schedule. Hindi dahil masipag, kundi dahil takot akong mahuli. Sa aming bayan, nagtrabaho ako sa opisina sa loob ng maraming taon. Ngunit dito, sa isang estrangherong bansa, iba ang pakiramdam. Takot akong magkamali, takot na tanggihan, takot na mawala ang bihirang pagkakataong ito. Pareho pa rin ang opisina. Ang ilang lumang mesa at upuan, ilang computer na magkakalapit. Nagulat ang babaeng nagtitimpla ng tsaa nang makita akong dumating ng maaga. "Bakit ang aga mo, Inday?" Natatakot akong matraffic, pilit akong ngumiti. Ngumiti siya ng banayad. Hindi naman ganoon kahirap dito, pero mabuti na rin ang maaga. Ang mga simpleng salitang iyon ay isang malaking kaaliwan sa akin. Pinabawasan nito ang pakiramdam na ako ay isang outsider. Ang trabaho ko ay ang muling i-type ang mga dokumentong Ingles, mga kontrata, email, maikling report. May mga lumang dokumento, malabo ang sulat, maraming typo. Kailangan kong basahin ng mabuti. Sa tuwing nagkakamali ako ng type, humihinto ako, humihinga ng malalim at itinatama ang bawat salita. Ang supervisor ay paminsan-minsan ay dumadaan, hindi nakatayo sa likod ko para manmanan. Inilapag lang niya ang kamay niya sa aking mesa at sinabing mahina, "Huwag kang magmadali. Ang mahalaga ay tama." Ang pahayag na iyon ay nagpapanatag sa aking loob. Sa mga unang araw, umuuwi ako sa bahay tuluyan. Napakiramdam ko ay pagod na pagod, tuyo ang mata, matigas ang balikat, mabigat ang ulo, ngunit may kakaibang saya sa aking puso. Alam kong may nagawa akong kapaki-pakinabang, gaano man ito kaliit. Nagsimulang mapansin ng may-ari ng bahay tuluyan na mas gabi na akong umuuwi. "Buong araw ka nagtatrabaho, nak?" "Opo." Tumango siya, hindi na nagtanong pa. Nang gabing iyon, naghanda siya ng mainit na tubig sa shared kitchen. "Maligo ka ng mainit na tubig para mawala ang pagod mo." Walang nagsabing iyon ay tulong, ngunit alam ko. Sa opisina, unti-unti na ring nasasanay ang lahat sa presensya ko. Ang babaeng nagtitimpla ng tsaa ay laging naghahanda ng malinis na tasa para sa akin bawat umaga. Ang technician na lalaki ay paminsan-minsan ay inaayos ang brightness ng monitor ko. Kapag masyadong maraming typing sa madilim na screen, masisira ang mata mo. Nagpasalamat ako, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Isang araw, nagkamali ako sa pag-type ng isang talata at kailangang ulitin ang halos buong pahina. Nag-alala ako,
Iniisip na mapagsasabihan ako, ngunit sinabi lang ng supervisor. Lahat naman ay nagkakamali sa una. Ulitin mo lang. Walang paninisi, walang mabigat na salita. Nagsimula akong makita ang pagkakaiba. Dito, hindi nila kailangan malaman kung sino ako, saan ako nagmula o kung paano ako nadapa. Tinitingnan lang nila kung nagsisikap ba ako. Pagkatapos ng isang linggo, binigyan ako ng karagdagang trabaho hindi mas marami, kundi mas consistent. Bahagya ring tumaas ang kita ko. Muli kong binuksan ang maliit na kwaderno, maingat na isinulat ang bawat halaga. Sa unang pagkakataon, hindi na malabo ang kinabukasan. Isang tanghali, kumain ako kasama ang ilang tao sa opisina. Walang nagtanong tungkol sa pribadong buhay, mga simpleng usapan lang tungkol sa panahon, tungkol sa mga makina na nagkakaroon ng problema, tungkol sa mga anak na nag-aaral. Tiningnan ako ng supervisor at nagtanong, "Nasanay ka na ba sa trabaho?" "Opo, medyo. Dahan-dahan lang. Walang magpapaalis sa iyo dito kung disente ka magtrabaho." Yumuko ako at nagpasalamat. Noong hapong iyon, malakas ang ulan. Nag-aalangan akong nakatayo sa harap ng opisina dahil wala akong payong. Inabutan ako ng babaeng nagtitimpla ng tsa ng manipis na kapote. "Gamitin mo muna, maibabalik mo rin bukas." Hinawakan ko ang kapote at napaluha ako. Sa bahay tuluyan, nagsimula akong tandaan ng tindera ng pagkain sa dulo ng eskinita. "Gabi ka na nagtatrabaho, nak." Dagdagan ko pa ng sabaw. Nagpasalamat ako. Sa aking puso, mas naramdaman ko ang init kaysa sa mainit na sabaw. Hindi madalas nagpapakita si Dante. Ngunit paminsan-minsan, nagte-text siya ng isang napakaikling tanong, "Ayos ba ang trabaho?" Sumagot ako, "Ayos. Nakakapagod pero masaya." Sumagot lang siya, "Mabuti iyan." Walang mahahabang motivational na salita, walang paalala. Ngunit alam kong nakatayo siya roon, sa sapat na distansya. Sa pagtatapos ng linggo, nakuha ko ang aking unang bayad. Hindi malaki, ngunit nang hawakan ko ang pera, naramdaman kong mas tuwid ako. Naglagay ako ng isang bahagi sa isang envelope, sinulat ang petsa, unti-unting pagbabayad ng utang. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog, walang panaginip, isang payapang pagtulog. Sa mga sumunod na araw, naging mas regular ang trabaho. Nasanay ako sa ritmo ng pagtatype, sa pare-parehong tunog ng keyboard. Sa tuwing nakukumpleto ko ang isang stack ng dokumento, naramdaman kong mas tumitibay ako. May pagkakataon na masyado akong napagod at bahagyang nanginginig ang aking kamay. Inilagay ng babaeng nagtitimpla ng tsaa ang kamay niya sa balikat ko. "Magpahinga ka muna, nak. Kailangan mong mag-ingat sa sarili mo." Walang pumipilit sa akin na magsumikap. Unti-unti, napagtanto ko ang isang napakalinaw na bagay. Hindi ako niligtas ng kahit sino. Ako ay tinulungan. Ang bawat isa ay tumulong sa akin ng bahagya, sapat na upang hindi ako bumagsak, at dahil doon, hindi ko naramdaman na mas mababa ako. Isang gabi, nakaupo ako sa aking kwarto. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa pamilyar na eskinita. Ang tunog ng sasakyan, ang tunog ng tao, ang tunay na buhay. Naalala ko ang mga unang araw ko sa Pilipinas na lilito, takot, walang mapanghawakan. Ngayon, wala pa rin akong katiyakan. Ngunit may trabaho ako. May mga tao sa paligid ko na hindi nagtatanong kung sino ako, kundi nagtatanong kung ayos ba ako. At para sa akin, sa yugtong ito ng buhay ko, sapat na iyon. Nagsimula akong makita ang kakaibang pagkilos ni Dante sa isang napakapangkaraniwan na hapon. Noong araw na iyon, may nagmamadaling bisita sa opisina kung saan ako nagtatype. Isang dayuhang kumpanya ang kailangang kumumpleto ng English documents sa napakaikling panahon. Ang kapaligiran sa kwarto ay mas tense kaysa karaniwan. Lahat ay nakayuko sa kanilang computer, tuloy-tuloy ang pagtatype. Tinawag ako ng supervisor sa kanyang opisina. "Kaya mo bang mag-overtime?" Nag-aalangan ako sandali. Pagkatapos ay tumango. "Opo, susubukan ko." Tiningnan niya ako, tumango, at nagdagdag ng isang pangungusap na nagpagulat sa akin. "Kung masyadong mapagod, sabihin mo, huwag mong pilitin ang sarili mo. May nagpaalala kasi." Natigilan ako. Sino po ang nagpaalala? Hindi siya direktang sumagot, ngumiti lang siya ng bahagya. "Magtrabaho ka na lang." Ang pangungusap na iyon ay sumama sa akin sa buong hapon.
Hindi ako nagtanong pa, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang sumibol sa aking puso. Hindi ko masyadong inisip, sinabi ko na lang sa sarili ko na marahil ay nagbibiro lang siya. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Dante. Marami kang ginawa ngayon. Tandaan mong kumain ng hapunan. Tiningnan ko ang screen ng telepono ng matagal. Alam niya na marami akong ginawa, hindi ko naman sinabi sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang mga maliliit na pangyayaring tulad nito. Ang trabaho ko ay naging mas consistent. Ang mga mahihirap na dokumento na dati ay ibinibigay sa mga matatandang empleyado, ngayon ay ibinibigay sa akin. Hindi ito halatang pabor, kundi sa isang napakaluhikal na paraan. Minsan, nagkamali ako sa font habang nagtatype at inakala kong babawasan ang bayad sa akin, ngunit sinabi lang ng supervisor, ayos lang, ayusin mo lang. Nagsimula akong makaramdam na pinoprotektahan ako ng tahimik. Hanggang sa isang araw, hindi na ito tahimik. Noong araw na iyon, hiniling sa akin na dalhin ang isang stack ng mga dokumento sa isang malaking gusali sa sentro ng lungsod. Hindi pa ako nakapunta sa ganoong lugar. Malawak ang lobby, ang mga guard ay nakauniporme, at ang kapaligiran ay ganap na naiiba sa maliit na opisina kung saan ako nagtatrabaho araw-araw. Medyo nanginginig ako, takot na maligaw. Habang nakatayo ako, nag-aalangan, sa harap ng receptionist, narinig ko ang pamilyar na boses sa likod. Ako na. Lumingon ako. Si Dante. Ngunit hindi ang Dante na madalas kong nakikita nakasuot siya ng dark suit, malinis, kalmado ang tindig. Ang receptionist ay agad na tumayo. Ang boses ay puno ng paggalang. Sir, magandang hapon. Tumango lang siya ng bahagya. Kasama ko siya. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Hindi na kailangan ng dokumento. Dinala kami ng diretso sa pribadong elevator. Nakatayo ako sa tabi niya, mabilis ang tibok ng puso ko. Dante, nasaan tayo? Tiningnan niya ako, kalmado ang mata. Dito ako madalas nagtatrabaho. Dito ka nagtatrabaho? Hindi siya agad sumagot. Ang elevator ay mabilis na umakyat. Nang bumukas ang pinto, nakita ko ang isang malaking opisina. Malambot ang ilaw, maayos at tahimik ang lahat. Isang may edad na lalaki ang lumabas at nang makita si Dante, ngumiti siya ng kakaiba. Nandito ka na. Opo, isa lang na salita, ngunit narinig ko ang matinding paggalang. Ang lalaki ay bumaling sa akin. Ito ay kaibigan niya. Hindi kaibigan, hindi empleyado, kundi kaibigan. Ngunit agad na nagbago ang tingin niya sa akin. Tumango siya at sinabing napakagalang, "Huwag kang mahiya." Habang nag-uusap sila tungkol sa trabaho, umupo ako ng tahimik sa isang sulok, gulong-gulo ang isip. Hindi ko naintindihan ang buong nilalaman. Narinig ko lang ang mga salitang tulad ng proyekto, kasosyo, internasyonal. Nagsimula akong maintindihan. Hindi ordinaryong tao si Dante. Pag-alis namin sa gusali, hindi ako nagsalita sa mahabang biyahe. Sa wakas, huminto ako. Sino ka ba talaga? Tiningnan niya ako, bumuntong hininga. Hindi ko naman gustong itago pero hindi ko sinabi dahil sa tingin ko ay hindi na kailangan. Sinabi niya ng mabagal, ang pamilya ko ay nagtatrabaho sa larangan ng investment at international cooperation. Ang kumpanyang ito ay isang maliit na bahagi lang. Ako lang ang supervisor ng ilang departamento. Ngumiti ako ng may kapaitan. Maliit na bahagi lang pero ganyan kanila binabati. Tumahimik siya. Bigla akong nakaramdam ng isang damdamin na mahirap ipaliwanag. Hindi masaya, hindi rin malungkot, kundi distansya. Lahat ng nangyari sa akin ng trabaho, ang mga benepisyo ay dahil ba sa'yo? Humarap siya sa akin. Tiningnan ako ng diretsyo. Hindi. Hindi ako humingi ng special privilege para sa'yo. Isang bagay lang ang sinabi ko. Kaya niyang magtrabaho. Huwag ninyo siyang pahirapan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ko. Alam mo ba kung ano ang pinakakinamumuhian ko? Alam ko. Kinamumuhian ko ang pakiramdam na inuuna ako dahil sa ibang tao. Tumango siya. Kaya hindi ko sinabi. Gusto kong tumayo ka sa sarili mong mga paa. Napakabagal akong nagsalita. Kaya pala, ang lalaking inakala kong ordinaryo ay may mataas na posisyon. Ngunit pinili niyang mamuhay na parang walang ipinagmamalaki. At ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang agwat ng mayaman at mahirap, kundi ang tanong, ang mga bagay ba na nakuha ko ay akin pa rin ng buo? Bago kami maghiwalay,
Sinabi niya ang isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Sa araw na pakiramdam mo na ang mga bagay na mayroon ka ay hindi na sa iyo, ako ang unang aatras. Ang pangungusap na iyon ay hindi para pigilan ako, kundi para ibalik sa akin ang karapatang pumili. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naintindihan ko na ito ang tunay na pagbabago sa aking buhay. Hindi tungkol sa mahirap o mayaman, hindi tungkol sa pananatili o pag-alis, kundi magiging sapat ba ang lakas ko upang tumayo sa tabi ng ganoong tao nang hindi nawawala ang sarili ko? Pagkatapos ng araw na nalaman ko ang katotohanan tungkol kay Dante, nagbago ako. Hindi ang paraan ng pagsasalita, hindi rin ang pag-iwas. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, sumasagot sa kanyang mga text, nakikipagkita sa kanya kapag kailangan. Ngunit sa aking puso, isang hindi nakikitang pader ang itinayo. Nagsimula akong magpanatili ng distansya. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil takot akong hindi na kami nakatayo sa iisang lupa. Mas lalo akong nagtrabaho, kumukuha ng karagdagang dokumento sa bahay tuluyan hanggang hating gabi. May araw na nagtatype ako hanggang sa nanunuyo ang aking mata at bahagyang nanginginig ang kamay ko, ngunit hindi ako huminto. Kailangan kong mapagod para hindi ako mag-isip. Napansin iyon ni Dante. Masyado ka nang nagtatrabaho. Ayos ka ba? Hindi ako ayos. Ngumiti ako ng may kapaitan. Sana ay sanay ka nang makita ang mga tao na nagsisikap mula sa malayo kaya inaakala mong kaya rin ito ng lahat. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Sa mga sumunod na araw, kusa akong umiwas sa kanya. Kapag nagte-text siya, napakaikli ng sagot ko. Kapag nagtatanong siya kung may kailangan akong tulong, sinasabi kong wala. Inakala kong tama ang ginagawa ko. Inakala ko na kung hindi ko babawiin ang distansya na ito, masasanay ako na protektahan ako. At sa sandaling iyon, mawawala ko ang sarili ko. Hanggang sa isang gabi ng ulan, napagabi ako sa trabaho. Malakas ang ulan at umabot sa kalahati ng gulong ng sasakyan ang baha. Tumayo ako sa ilalim ng bubong ng isang tindahan na sarado na, yakap ang bag ng dokumento sa dibdib ko. Narinig ko ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan. Si Dante. Bumababa siya. Walang payong, basa ang damit niya. Anong ginagawa mo? Ang boses niya ay hindi nakalmado, tulad ng dati. Uuwi ako sa bahay tuluyan. Sa ganitong paraan, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala at galit. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Alam ko. Kung gayon, alam mo ba na delikado ang lugar na ito sa gabi? Hinawakan ko ng mahigpit ang strap ng bag ko. Hindi mo kailangan akong pangasiwaan. Ang pangungusap na iyon ay parang maliit na kutsilyo. Tumahimik si Dante sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay, ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Tumingala ako. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para kontrolin ako. Parang namatay ang hangin. Hindi kita kailanman kinontrol, pero laging dumarating sa tamang oras. Laging alam mo kung nasaan ako. Laging may nagpapaalala para tulungan ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ko. Ginagawa ko iyan dahil nag-aalala ako. Nag-aalala ka dahil sa tingin mo mahina ako. Ang pangungusap na iyon ay nagpabagsak sa kanyang pagiging kalmado. Hindi. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ulan. Nag-aalala ako dahil nakikita kong sinasaktan mo ang sarili mo. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa kalsada, ngunit wala na akong pakialam. Hindi ako humingi ng tulong sa iyo. Alam ko, galit niyang sabi. Dahil hindi ka humingi, kaya ako nagagalit. Patuloy mo akong pinalalayo. Patuloy kang nagtitiis mag-isa. Patuloy mong pinapatunayan na malakas ka para saan? Humihingal siya, na mamaos ang boses. Sa tingin mo ba iyan ang self-respect? Paano naman ako? Gumanti ako. Tumutulong ka sa iba nang tahimik at hinahayaan silang magdusa dahil sa utang na loob. Iyan ba ang paggalang? Nakatayo kaming dalawa, magkaharap, bumubuhos ang ulan. Sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig si Dante. Ang layo ko na umatras. Sabi niya nang mabagal, ngunit mabigat. Hindi ako gumamit ng pera, hindi ako gumamit ng koneksyon para hatakin ka pataas. Tumayo lang ako roon kapag malapit ka ng matumba. Ngunit nakalimutan ko ang isang bagay. Sinabi ko na mamaos ang boses. Saan ka nakatayo? Hindi kita maaabot. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa kanya.
Pagkatapos ng matagal na sandali, sinabi niya, napakababa ng boses. Hindi ko kailangan na abutin mo ako, pero kailangan mong abutin ang sarili mo. Umiwas ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mahigpit, ngunit firm. Pakinggan mo muna ako, tumayo ako ng tahimik. Hindi ko kailanman naisip na mas mataas ako sa iyo, sabi niya. Kung iyon ang inisip ko, hindi ko sana piniling mamuhay na parang isang ordinaryong tao, walang nakakaalam kung sino ako. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi ang totoo mula sa simula? Dahil takot ako. Takot sa ano? Takot na tingnan mo ako ng kakaiba. Ngumiti siya ng malungkot. Sa huli, ganoon pa rin ang tingin mo sa akin. Hindi ako makasagot. Ang boses niya ay lumalim, halos nagmamakaawa. Tatanggapin ko ang pagkamali mo, ang pag-iwas mo, basta't hindi mo sasaktan ang sarili mo ng ganito. Lumingon ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang lalaki na nawalan ng kanyang kalmadong panlabas na anyo. Hindi dahil nawalan ng kapangyarihan, kundi dahil takot na mawala ang isang tao. Mahina akong sabi, sinisira mo ang boundary ko. Tumango siya, alam ko, at humihingi ako ng paumanhin. Ngunit may mga pagkakataon na kung hindi ko lalampasan ang boundary na iyon, pagsisisihan ko ito habang buhay. Huminahon ang ulan. Pareho kaming nakatayo ng tahimik. Sa wakas, binitawan niya ang kamay ko. Hindi na ako mangingialam, sabi niya. Mula bukas, ganap na akong aatras. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Paano ka mabubuhay? Hindi siya nagtanong. Hindi mo kailangan pinutol niya ako. Ito ang tanging paraan para hindi mo maramdaman na may utang ka. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Pero, kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano? Kung isang araw, hindi ka na talaga makatayo. Sinabi niya ng napakabagal. Tawagan mo ako. Huwag kang tumahimik. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at lumakad sa ulan. Nakatayo ako roon ng matagal. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko. May mga tao na nawawalan ng kontrol. Hindi dahil mahina, kundi dahil matagal na silang nagpipigil. At naintindihan ko rin, ang mga luhang bumuhos sa akin noon ay hindi dahil sa galit, kundi dahil alam ko. Mula sa sandaling ito, kung lalayo ako sa kanya, iyon ay magiging desisyon ko. Hindi dahil sa pride, kundi dahil nagsimula na talaga ang damdamin. Pagkatapos ng gabing iyon ng ulan, hindi na kami nagkikita ni Dante, walang away, walang block, ang bawat isa ay tumutupad sa kanilang salita. Nag-focus ako sa pagtatype, umaga, trabaho, gabi, uwi. Ang buhay ay bumalik sa dating ritmo, may isang pagkakaiba lang. Sa puso ko, laging may napakalinaw na gap. Walang nagtanong kung ayos ba ako, at hindi rin ako nagtanong kanino man. Sa tingin ko, mas mabuti na iyon. Halos 3 linggo ang lumipas. May nangyari na hindi ko inaasahan. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya ay ang boses ng isang may edad na lalaki na may halong Ingles at Tagalog. Ikaw ba si Elina? Ako nga po. Ako ay isang tourist. Nakita ko ang isang bag mahigit 1 buwan na ang nakalipas. May pasaporte at ilang dokumento na may pangalan mo. Natigilan ako. Ikinuwento niya na nakita niya ang bag na naiwan sa isang sulok malapit sa paliparan. Balak niyang isumite ito sa Lost and Found, ngunit may isang taong nagpakilalang kakilala ng may-ari. Hindi siya napanatag, kaya itinago niya ito. Kamakailan, habang nag-aayos siya ng mga gamit niya bago umuwi, sinuri niya itong mabuti at nagpasya na hanapin ako gamit ang impormasyon sa pasaporte. Nang hawakan ko ang bag, halos kumpleto pa rin ang lahat. Pasaporte, ilang personal na gamit, pati na ang keepsake na dala ko mula sa aming bayan. Hindi na ako nagtanong pa, ngunit alam ko na sa aking puso. May kinalaman si Dante sa nangyari at sa ilang kadahilanan, nagkaroon ng detour ang pangyayari. Hindi ko na kailangang siyasatin pa. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naintindihan ko ng malinaw. Ang mahigit 1 buwan sa Pilipinas ay sapat na. Dumating ako rito na may plano at ginulo ko ang lahat. Dumating ako upang humanap ng pagkakataon, ngunit nakita ko ang damdamin. Dumating ako upang tumuklas, ngunit natuklasan ko ang sarili ko, panahon na upang bumalik. Noong gabing iyon, matagal akong nakaupo sa kwarto, nakatingin sa pasaporte na nakapatong sa mesa.
Naalala ko ang mga unang araw ko na lilito, takot, walang mapanghawakan. Tungkol sa mga simpleng pagkain, tungkol sa mga taong hindi nagtanong ng marami ngunit laging tumulong sa tamang oras, at inisip ko si Dante. Kinuha ko ang telepono at nag-type ng isang napakaikling mensahe. Aalis ako sa loob ng 3 oras. Pagka-send ko, pinatay ko ang telepono. Hindi ako naghintay ng sagot. Nang dumating ako sa paliparan, mabilis ang lahat. Pag-check-in, pag-aabot ng bagahe, pag-check ng dokumento. Tumayo ako sa waiting area, kalmado ang puso ko, nakakagulat. Hanggang sa narinig ko ang boses niya, Elina. Lumingon ako, si Dante. Ang polo shirt niya ay hindi pa naayos, magulo pa ang buhok. Medyo humihingal siya, parang tumakbo ng napakabilis. Naabutan ko, sabi niya. Tumango ako. Salamat. Umupo kami sa isang tahimik na sulok. Walang luha, walang pagpigil. Nagdesisyon ka na? Tanong niya. Opo, hindi kita pipigilan. Ngumiti ako. Alam ko. Matagal na sandali. Walang nagsalita. Pagkatapos, ako ang naunang nagsalita. Marami akong nagawang mali sa biyaheng ito. Mali sa plano, mali sa oras, mali maging sa pagtingin ko sa tao. Umiling siya. Hindi ka nagkamali. Bakit? Dahil nakita mo ang kailangan mo, sabi niya ng mabagal. Nakita mo ang sarili mo at nakakita ka ng isang tao na nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na bumalik ng nakataas ang noo. Huminga ako ng malalim. Nangangako ako. Babalik ako sa Pilipinas sa pinakamalapit na araw na kaya ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Hihintayin kita. Sabi niya, hindi dahil sa sigurado siya, kundi dahil naniniwala siya. Nang dumating ang oras ng pagsakay sa eroplano, tumayo siya muna. Umalis ka na, sabi niya. Huwag kang lilingon. Tumayo ako, yumuko bilang pasasalamat sa paraang Pilipino. Salamat sa lahat. Umiwas ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako lumingon talaga. Pagbalik ko sa aming bayan, unti-unting bumalik sa ayos ang buhay ko. Lumang trabaho, lumang ritmo ng buhay, lumang mga tao, ngunit alam kong nagbago ako. Kami ni Dante ay patuloy na nag-uugnayan, hindi madalas, walang malalaking pangako, simpleng mga mensahe lang ng buhay. Kumusta ka ngayon? Ayos lang ako. Umuulan ba ng malakas sa Pilipinas? Marahil, hindi pa rin malinaw ang lahat. Marahil, hindi pa maliwanag ang daan sa hinaharap, ngunit hindi ako nagsisisi sa biyaheng iyon. Bagamat maikli, nagbigay ito sa akin ng isang bagay na hinahanap ko sa buong buhay ko. Hindi isang bansa, hindi isang bagong buhay, kundi isang tao na kailangan kong hanapin. At minsan, ang malaman lang na may ganoong tao sa isang lugar sa mundo ay sapat na upang maniwala ka na tama ang iyong paglalakbay. Bumalik ako sa Pilipinas sa isang napakaagang umaga. Lumapag ang eroplano habang natutulog pa ang lungsod. Sa bintana, nakita ko ang pamilyar na dilaw na ilaw. Ang mga kalsada na dati ay nagpaligaw sa akin, nagdulot ng pagkalito ay unti-unting naging pamilyar. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig. Lumabas ako ng paliparan na may maayos na maleta. Ang pasaporte ay nakalagay sa bag. Lahat ay nasa ayos. Walang pag-aalala, walang pagkawala, walang luha. Nagbalik ako sa tindig ng isang taong alam kung bakit siya narito. Pagkatapos kong makumpleto ang immigration process, tumayo ako sandali sa arrival hall. Hindi naghahanap ng sinuman sa karamihan, hindi naghihintay ng sorpresa. Huminga lang ako ng malalim. Ang Pilipinas ay pareho pa ring maingay, mainit, ngunit napakatotoo. Kinuha ko ang telepono at nag-text ng isa lang na mensahe. Nakabalik na ako. Walang location, walang paliwanag. Pagkalipas lang ng ilang minuto, nag-vibrate ang telepono. Alam ko, ngumiti ako. Hindi nagtagal, nakita ko siya. Si Dante. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo sa akin. Hindi tumatakbo, hindi sumisigaw. Nakatayo siya roon. Ang kamay ay nasa bulsa ng kanyang suit. Kalmado ang tindig, parang sigurado siyang babalik ako. Nagtitigan kami ng matagal. Walang nagsabing miss, nakita. Walang nagtanong, pagod ka ba? Sabi lang niya. Maligayang pagbabalik. Tumango ako, bumalik na ako. Hindi kami nagyakapan. Naglakad lang kami ng magkatabi palabas ng paliparan, parang dalawang taong sanay ng maglakad ng magkasama sa loob ng mahabang panahon. Habang naglalakbay kami,
Tumingin ako sa bintana ng sasakyan. Ang mga puno, ang mga maliliit na tindahan sa gilid ng kalsada, ang mga signage sa Tagalog lahat ay nagpapaalala ng isang maikling panahon, ngunit sapat na upang baguhin ang isang tao. Takot ka ba? Tanong niya. Takot sa ano? Takot na magulo muli ang lahat sa pagkakataong ito. Umiling ako. Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakbo para sa kahit ano. Hindi na siya nagtanong pa. Alam ko, naintindihan niya. Nagbalik ako sa Pilipinas. Hindi para maghanap ng pagkakataon, hindi rin para umasa. Nagbalik ako dahil sapat na ang layo ng aking paglalakbay upang malaman ko kung saan ang lugar na gusto kong balikan. Noong gabing iyon, nakatayo ako sa balcony ng aking bagong kwarto, nakatingin sa lungsod na nagliliwanag. Naalala ko ang sarili ko noong mga unang araw na lilito, may pride, pilit na nagpapakatatag upang magpatunay. Ngayon, hindi ko na kailangang magpatunay. Naintindihan ko ang isang napakasimpleng bagay. May mga tadhana na hindi dumarating upang pigilan ka agad. Dumarating sila upang bigyan ka ng sapat na dahilan upang bumalik sa sarili mong mga paa. Kami ni Dante ay hindi nag-usap tungkol sa malaking kinabukasan, hindi nagbigay ng malalaking pangako. Isang maliit na bagay lang ang pinagkasunduan namin. Dito, mula ngayon, walang sinuman ang kailangang magligtas kaninuman. Magkasama lang tayong mamumuhay ng marangal. At para sa akin, sapat na iyon. Kung nakarating ka na sa puntong ito, marahil mayroon ka ring hindi natapos na biyahe sa iyong puso, isang hindi kompletong desisyon o isang tao na nagpilit sa iyo na lumayo ng napakalayo para lang naintindihan mo na kailangan mong bumalik. Ang buhay ay minsan hindi nagbibigay sa iyo ng sagot agad. Ngunit kung sapat ang tapang mo para lumakad, at sapat ang kalmado mo para bumalik, maaga o huli, makikita mo ang taong kailangan mong hanapin at ang daan na kailangan mong tahakin. Kung nakaapekto sa iyo ang kuwentong ito, mangyaring pindutin ang subscribe upang hindi mo mapalampas ang iba pang mabagal at mainit na kuwento ng buhay para sa mga kaluluwang dumaan na sa maraming bagyo. At kung gusto mo, mag-iwan ng komento. Ano ang nagpabalik sa iyo sa buhay mo?